Magandang araw, ako po si Christian Esguera at ito ang mga balitang hindi mo dapat na-miss ngayong linggo. Simulan natin sa impeachment. Naging maingat ang House Committee on Justice noong Miyerkules at nagdesisyong huwag buksan ang kontrobersyal na sealed box mula sa Bureau of Internal Revenue na may laman ng tax records sina Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Sa botong 38-6 na naig ang kampo na gusto muna maging maingat sa kabila ng kabi-kabilang pagdedemanda ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa chairwoman ng House Committee on Justice, that since day one of our proceeding, we have taken the conservative route. We have taken the safer and the cautious road. It is because we are likewise aware that we owe it to the Filipino people to be able to proceed with this impeachment proceeding, and if probable cause will be determined, to reach the finish line. pero hindi lahat sang-ayon. A simple statute should never undermine the highest law of the land. Mananatiling sarado ang kahon pero parte na ito ng official records at maaaring buksan sa Senado kung sakaling umabot sa impeachment trial. Nitong Miyerkules din, inanunsyo ng BIR na naglabas na sila ng Letter of Authority, isang dokumento na hudyat ng tax audit kay Vice President Sara Duterte at sa asawa niya. Matatanda ang hindi tugma ang laman ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ni Sara sa mga bilyones na dumaan sa bank accounts nila. Maaring humantong ito sa tax evasion cases na isang kasong kriminal. Bago ito, nag-file si Attorney Manasseh Carpio ng reklamo laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang mga kongresista dahil sa umunay paglabag sa kanyang karapatan sa ilalim ng Data Privacy Law at sa batas patungkol sa secrecy of bank deposits. Samantala, unanimous ang boto ng House Justice Committee na mayroong probable cause para impeach si Vice President Sara Duterte. Let it be placed on record that 53 justice members physically present confirmed their support to the motion by raising their hands. So ruled. Pinag-isa na rin ang dalawang impeachment complaints, ibig sabihin, isang consolidated case na ang haharap sa plenaryo. Kabilang sa mga issue, alleged misuse ng pondo, unexplained wealth, at ang pagbabanta ni Sara na ipapapatay ang Pangulo, First Lady at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. The pieces of evidence before the committee, both testimonial and documentary, are clear, consistent, preponderant, and mutually reinforcing. Ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Walang duda. Higit pa sa probable cause ang ating nakita sa impeachment proceeding na ito, walang kwestiyon, meron tayong sapat at makatwirang dahilan upang umusad ang prosesong ito at para ma-impeach ang Vice Presidente. Ipagpapatuloy ang hearing sa darating na May 4. Samantala, may sinusundan na daw ang NBI na persons of interest na posibleng konektado sa sinasabing hitman ni Vice President Sara Duterte na malamang galing sa mismong security detail niya. Matatanda ang mismong si Sara Duterte ang nagsabi na may kinontak na siya na papatay kina BBM, Liza Marcos at Martin Romualdez at pumayag na raw ang assassin. Sabi niya, no joke, no joke. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan. But we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Kinumpirma na rin ng NBI na authentic ang video ng pagbabanta ni Sara Duterte. So walang edit o AI manipulation. When you say Reps ipsa loquitur is the thing speaks for itself. Ibig sabihin, there's no room for interpretation. Hindi mo na kailangang ipaliwanag, kundi lumalabas dito ay yan ay dyan na mismo, ipipick up mo na ron. And ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President.
and to the wife and the former speaker. Ito yung video ng pagbabanta noong November 23, 2024 na ipinatawag ng Vice Presidente sa Zoom kaugnay sa pagsalang ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez sa hearing tungkol sa confidential funds. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Punta naman tayo sa Supreme Court. Tila ni-redefine ng Korte Suprema ang ibig sabihin ng forthwith na ayon sa dictionary ay immediate. Nakasaad kasi sa 1987 Constitution na kapag na-transmit na ng House of Representatives ang Articles of Impeachment sa Senado, trial shall forthwith proceed. Pero ayon sa Korte Suprema, hindi ito automatic na immediately. Ibig sabihin daw ng forthwith, within a reasonable time, which may be longer or shorter, depending on the circumstances of each case. This allows the Senate to make the necessary preparations to convene as an impeachment court. Ang nangyari dyan in the process, parang maaaring mahaba at maaaring maikli. Iyon bang para sa akin ang medyo dangerous doon. Dapat ginawa na lang nilang ang ibig sabihin niyan immediate. Hayaan nyo na magbalangkas ang Senado kung anong ibig sabihin ng immediate. Pero kung sinabi mo sa iyong definisyon, pwedeng mahaba, pwedeng maikli. Para nabigay ng parameter Para mong binibigyan ang mga future Senate, magkakaroon kayo ng excuse. Basta sabihin nyo lang preparation, ayos na yan. Technically, excuse kayo, pwede nyo nang habaan. Then it defeats the purpose of the nature of an impeachment, which is speed. Last year, maalalang ni-redefine din ng Nooy Senate President Chis Escudero ang forthwith para upuan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Curious lang tayo, anong dictionary kaya ang ginagamit ni Chis at ng Supreme Court? Dako naman tayo sa flood control scandal matapos i-anunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na arestado na ang puganteng si Zaldico sa Czech Republic. Lumalabas na wala na ang dating congressman sa kustodiya nila. Napag-alaman ito mga isang linggo matapos mismong si Justice Secretary Frederick Vida ang lumipad sa Prague para makipag-usap sa Czech authorities. Ayon sa palasyo, disappointed si Pangulong Marcos matapos mabigo ang gobyerno na maibalik si Ko sa Pilipinas. Ang totoo, napahiya big time si BBM sa isyong ito. Siya kasi mismo ang nagbida-bida at nag-announce na nahuli na si Zaldico. Natural, marami ang umasa, lalo't sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mapapabalik na sa Pilipinas si Ko in 1 to 3 weeks sa tansya niya. Lumalabas na parang hindi alam ng Pangulo o hindi siya na-inform sa komplikasyon ng status ni Zaldico sa Europa. Mukhang nangangapa pati ang DOJ. Kaya matindi ang damage control ngayon ng Malacanang. Natanggap na ng Malacanang ang kumpletong ulat mula kay Secretary of Justice Frederick Vida at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay ng kalagayan ni Zaldico. Batay sa kanilang high-level engagements sa mga opisyal ng Czech Republic at sa mga kinatawan ng European Union, malinaw na ang mga hakbang na ginagawa ay nakaangkla sa paggalang sa umiiral na mga batas ng EU at ng kani-kanilang member states. Nananatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan. We will work with foreign governments through every legal channel available under international laws to bring Zaldico home and face the graft and malversation cases filed against him. In the first place, hindi ba pinayuhan ng maayos ang Pangulo bago siya nag-anunsyo? From a communication standpoint o perspective, dapat bang siya mismo nag-announce gayong marami pang komplikasyon yung sitwasyon? Kung Cabinet Secretary kasi ang nag-update, kahit paano may distansya sa Pangulo at hindi siya mismo ang mapapahiya. Ayon sa Malacanang, nag-a-apply ng political asylum sa France si Zaldico.
Huwebes, inaresto ng National Bureau of Investigation ang dating broadcaster na si Jay Sonza dahil sa pagpapakalat di umano ng mga peking impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Matatanda ang kaliwat kanan ang mga online posts ng mga kilalang DDS tungkol sa di umano'y lumalalang kalusugan ni BBM. Minsan ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na lumalabas na parte ito para siraan at i-destabilize ang administrasyon. Kung may isang leksyon itong linggong nagdaan, ito yon: complete staff work na tila hindi ginawa ng mga tao ni BBM patungkol sa sitwasyon ni Zaldico. Samantala, lumalabas na maayos ang pagsasalansan ng mga detalye at ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment hearings. Kaya kahit anong pag-iwas ng Vice Presidente o yung pagsagot ng mga abogado niya sa pamamagitan ng mga press release o press conference, ang hirap alisin at least ang matinding duda na nabubuo sa isipan ng publiko patungkol kay Sara Duterte at asawa nito. Kahit sabihing pamumulitika ang ginagawa ng ilang mga kongresista, hindi may kakailaan ng buhalang bank transactions ng mag-asawa na sobrang layo sa kanilang declared assets at net worth, pati na yung komplikadong pasabog ni dating Senador Sonny Trillanes ng di umano'y drug lord kay Sara Duterte. Ito po yung kinumpirma base sa records ng AMLAC. Abangan natin ang mga puputok pang mga balita next week. Basta laging tandaan, facts first. Ako po si Christian Esguerra.